Kumatok sa pinto ang isa sa tauhan ng matanda at maya-maya ay bumukas to. Bakit? Tanong ni Ingrid sa kanya. Mama, dumating na po yung mga tauhan natin. Balita niya. Sige, sagot ni Ingrid at sinara na ang pinto. Bumaba ng hagdanan ng matanda kasama si Ingrid at nakita nilang nakatayo sa may pintuan ng mga taong pinadala nila sa Makati. Sir, saad ng 5. Anong balita? Nasaan ang ibang kasamahan niyo? Tanong ng matanda sa kanila. Sir, napatay sila ng mga pulis. Pero bago yan, naitumba na po namin si Edil. Balita ng isa. Lumapit ang isang tauhan ng matanda. Sir, paumanhin po. May dapat ho kayong makita. Saad nito sa kanya. Kaya naman sumunod ang matanda sa kanya sa sala. At tinuro ng tauhan niya ang TV. Nanood sila ng balita. 3 pulis ang napatay kanina malapit lang sa Station 5 ng Makati PD. At 2 din sa mga armadong tao ang napatay. At isang nagngangalang Edelberto ang napatay sa loob mismo ng interrogation room ng Makati PD na may tama to ng bala sa ulo. Balita ng reporter sa TV. Hindi ba si Edil lang ang inuutos ko? Bakit hindi niyo to sinunod? Galit na saad ng matanda sa kanila. Sir, wala kaming choice nung binaril ko si Edil. Nagmamadali akong bumaba pero nakahabol na ang mga pulis sa amin. At para makatakas, nakipagbarilan na lang kami sa kanila. Saad ni Mario, ang sniper na bumaril kay Edelberto. Napailing ang matanda at hindi makapaniwala sa nangyayari ngayon. May 2 pulis pase ang nakasama sa barilan kanina. Sila ay sina Lieutenant Alona Montalbán at si Inspector Kenneth Reyes. Sila yung mga pulis na nag-interrogate kay Edelberto bago to napatay ng isang sniper kanina. Balita ng reporter. Kenneth Reyes? Gulat na tanong ng matanda. Bakit sir? Tanong ni Ingrid sa kanya. Hindi ba Kenneth Reyes din ang pangalan ng tumulong kay Rosana? Tama po sir, sagot ng sekretarya niya. Napaisip ang matanda at tumingin siya sa TV. Sir? Tanong ni Ingrid. Alamin mo ang koneksyon ng taong ito kay Ken at alamin mo din kung saang presinto siya sa Pasay. Utos ng matanda sa kanya. Masusunod sir, sagot ni Ingrid at umalis na siya. Sir, saad ni Mario. Pumunta na muna kayo ng probinsya sa isa sa hideout natin at doon na muna kayo magpalamig. Saad ng matanda sa kanila. Sige po sir, sagot ni Mario at umalis na sila. Kenneth Reyes. Saad ng matanda habang kinakamot niya ang baba niya. Bumalik na muna siya sa study room niya at maya-maya lang bumalik na si Ingrid na may dalang folder. Ano ang balita? Tanong niya sa kanyang sekretarya. Sir, ito na po ang nakuha kong information. Saad ni Ingrid, sabay abot niya ng folder sa matanda. Kenneth Reyes III. Basa ng matanda sa file. Anak pala siya ni Ken. Yes sir, and fresh out of the academy ang batang yan at naka-assign siya sa Station 9 ng Pasay City Police District. Balita ni Ingrid. Teka, hindi ba si Minerva ang hepe doon? Yes sir, si Minerva manggubat ng CO niya. Sagot ni Ingrid at tuloy lang sa pagbasang matanda sa file ni Ken. Nang biglang napatigil to sa nabasang pangalan. Sir? Nagtaka si Ingrid dahil tutok na tutok ang matanda sa isang pahina ng file. May problema ho ba? Itong pangalan na to parang pamilyar sa akin. Ano ang pangalan? Tanong ni Ingrid. Rodrigo Reyes. Saad niya. Sabay tayo niya at naglakad siya papunta sa kanyang library. Huminto siya sa kalagitnaan ng study room niya at humarap kay Ingrid. Tama. Po? Takang tanong ni Ingrid sa kanya nang biglang lumapit sa kanya ang matanda at nilagay nito sa mesa ang file.
Ang taong ito ang humuli sa akin noon. Saad ng matanda at umupo siya sa gilid ng mesa at nagkamot ng baba. Tumingin lang sa kanya si Ingrid habang nag-iisip si Eduardo. Naalala ko na 35 taon nang nakalilipas sa bayan ng Malabon. Hinuli niya ako noong itutumba ko na sana ang mayor ng lugar. Kwento ni Eduardo. 2 taon pa lang ako sa grupo noon nung inatasan akong itumba ang mayor ng Malabon. Kwento ni Eduardo. Pumalpak ako hindi dahil sa plano ko, kundi sa kontak namin sa lugar. Akala ko plansyado na ang lahat dahil binigay niya na sa amin ang schedule ng mayor at ang mga lugar na pupuntahan nito. Kwento nito. Pero doon sa lugar na binanggit niya, nakahanda na pala ang mga pulis doon. Yun ang araw na nahuli ako ni Sergeant Rodrigo Reyes. Kwento niya kay Ingrid na lumakad ang matanda pabalik sa upuan niya. Kilala mo pala ang papa ni Ken? Oo, ang liit talaga ng mundo. Natatawang saad ni Eduardo. Biro mo, nakaharap ko si Rodrigo noon. Ngayon naman ang apo niya. Dagdag niya. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Ingrid na nag-isip ng mabuti si Eduardo ng sandali. Napapanahon na siguro para magkaharap uli kami. Alam mo na ang gagawin mo. Saad ni Eduardo sa kanya. Masusunod, sir. Sagot ni Ingrid at tumayo na siya at lumabas ng study room. Nag-vibrate ang phone sa bulsa ko at nakita ko na si Lolo Rudy ang tumawag. Lo, Hindi ko pa natapos ang sasabihin ko ay nagsalita na siya agad. Diyos ko, Kenneth. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Po? Takang tanong ko sa kanya. Nakita namin sa balitang nangyari sa Makati. Ano, may tama ka ba ng bala? May sugat ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Lolo sa akin. Wala po, Lolo Rudy. Okay lang po ako. Sagot ko na narinig ko si Lola Aida sa background. Pauwiin mo ang batang yan dito, Rudy. Pauwiin mo! Pagsisigaw ni Lola Aida sa background. Tumahimik ka nga, Aida. Narinig kong galing kay Lolo. Ken, ano, wala bang nangyari sa'yo? Wala po, Lo. Ligtas po ako. Nasa presinto na ako ngayon. Narinig kong parang nagkagulo silang dalawa ni Lola. Aida, bitawan mo nga ang kamay ko. Narinig kong galing kay Lolo. Pupuntahan ko ang batang yan sa presinto. Sigaw ni Lola. Tumahimik ka. Sigaw naman ni Lolo sa kanya at bigla na lang siyang nawala sa linya. Napatingin sa akin si Teniente dahil parang namutla kasi ako. May problema ba, Barbie? Wala, Teniente. Saad ko sa kanya at binalik ko na sa bulsa ko ang phone ko. Nagsimula na uli ako mag-type sa keyboard nang biglang muling mag-vibrate ang phone ko. Kaya kinuha ko agad ito. At doon nung matakay ang nervyos ko nang makita ko kung sino ang tumatawag. Hoy, kanina pa yan. Sagutin mo na yan. Sabi Teniente sa akin na nilagay ko na sa mesa ang phone ko at tumakbo papunta sa banyo. Pagdating ko doon, agad akong lumuhod sa inodoro at sumuka. Narinig ko na lang ang mga kasamahan kong pulis na pumasok sa loob ng banyo. Inspector Reyes, okay ka lang ba? Tanong nila sa akin na tinaas ko lang ang kamay ko at nag-okay sign habang sumusuka. Tumabi nga kayo. Narinig ko sa labas ng stall at tumayo sa likuran ko si Teniente Montalban. Barbie, anong nangyari sa'yo? Tanong niya sa akin at kita ko na bitbit niya ang phone ko. Kanina pa to tawag ng tawag. Pinakita niya sa akin ang phone at biglang umikot ang sikmura ko. Kaya muli akong sumuka. Naagad ko namang finlash ang sinuka ko at nagpahid ako ng bibig. Ang baho mo. Saad niya sa akin, sabay bigay ng phone ko. Muli itong nag-vibrate. Kaya nilagay ko to sa bulsa ko at naghilamos. Nagmumog na rin ako bago ko lumabas ng banyo. Umupo ako sa silya ko habang hawak-hawak ko ang tiyan ko.
Dinig kong galing kay Tenyente. Okay ka lang ba, Inspector? Tanong ni PO2 Sandoval na tumango lang ako at hiniga ang ulo sa mesa. Sandoval, magtimpla ka nga ng kape. Utos ni Tenyente sa kanya at umalis naman agad siya. Hoy Barbie, sino ba yung tumatawag sa'yo na parang buntis ka kung sumuka ha? Tanong ni Tenyente sa akin na muling nag-vibrate ang phone ko. Kaya kinuha ko to at tinignan. Ha? Mahina kung saan. Sino ba kasi yan? Tanong ni Tenyente sa akin. At salamat nakabalik na si Sandoval at binigay sa akin ng kape na kahit mainit, ininom ko to. Kinuha ni Tenyente ang phone sa kamay ko at binasa niya ang pangalan na nasa LCD ng phone ko. Furry, sino naman to? Tanong niya sa akin habang umiinom ako ng kape. At maya-maya lang ay naramdaman kong bumalik na yung init sa katawan ko. Aha, Furry, mami ko yan. Sagot ko sa kanya na tinignan lang niya ako. Bakit ayaw mong sagutin? Napanood nila siguro yung balita tungkol sa barilan sa Makati. Sad ko na napailing na lang siya. Magulang talaga. At binigyan niya na sa akin ang phone ko. Sagutin mo na yan para matapos na. Saad niya at bumalik na siya sa silya niya. Muling nag-vibrate ang phone ko. Huminga muna ako ng malalim bago ko to sinagot. Ma, Kenneth, why didn't you answer your phone earlier, ha? Sigaw ni Mami na alam kong narinig siya sa buong presinto. Mama, please, not now. What do you mean not now? Did you know that I almost had a heart attack after your Lola Ida told me what happened this morning? Sigaw niya sa akin. Mom, please, I'm at work. I'm safe. I'm okay. There is nothing wrong. I didn't get hurt. No wounds, no anything. Saad ko sa kanya. Nabiglang nawala na lang siya sa linya. Ay, ang tanging saad ko. Binalik ko na sa bulsa ang phone ko at napatingin ako kay Tenyente na ngayon ay nakatingin na rin sa akin. Mami ko, saad ko sa kanya na umiling lang siya at binalik ang atensyon niya sa monitor. Montalban, Reyes, in my office. Tawag ni Hepe sa amin kaya agad kaming tumayo at pumasok sa opisina niya. Have a seat. Utos niya sa amin kaya umupo kami sa silya. Muli kong nakausap si Chief Hermosa at balita niya baka bukas pa daw nila madadala ang patalim na nakuha nila kay Edilberto dahil marami silang inaasikaso ngayon dahilan nga sa nangyaring barilan kanina at napatay yung si Edilberto. Balita ni Hepe sa amin. Understandable naman, Chief. Saad ni Tenyente sa kanya. Yeah, yun din ang sabi ko kay Hermosa na bigla na lang natahimik si Hepe dahil may narinig kaming sigawan sa labas. Ano yun? Tanong ni Hepe sa amin na nagkatinginan lang kami. Agad siyang tumayo kaya sumunod kami sa kanya palabas ng opisina. Sanchez, anong nangyayari sa labas? Tanong ni Hepe kay PO3 Sanchez. Chief, may matandang babae na nagwawala sa labas. Balita niya. Kaya naman lumabas si Hepe para harapin ito. Sino kaya to? Saad ni Hepe. Habang nasa likod niya kami, naririnig na namin ang boses ng babae na parang pamilyar sa akin ang boses nito. Please, wag lang po. Wag lang si Lola Aida. Saad ko sa aking sarili habang nakasunod ako kay Hepe. At nung nasa front desk na kami, What's going on here? Tanong agad ni Hepe. Natahimik na lang sila bigla. At napatakip na lang ako sa mukha ko nang makita ko si Lola Aida na nakaduster pa habang pinipigilan siya ni Francine at ni Lolo Rudy. Sino kayo? Tanong ni Hepe sa kanila na napatigil na lamang bigla si Lolo Rudy nang makita niya si Hepe. Pati na rin si Hepe na paatras siya ng kaunti nang makita niya si Lolo. Sorry Chief, pamilya ko po sila. Saad ko
Sabay lakad ko palapit kay Lola Aida na binatukan ako sa ulo. Walang yang bata ka. Sinabi ng umuwi ka, hindi ka umuwi. Galit niyang saad sa akin. Lola, please, you are making a scene. Saad ni Francine sa kanya. La, tandaan niyo po kung nasaan kayo. Paalala ko sa kanya. Kilala niyo ba ang nasa harapan niyo? Siya po yung hepe namin dito, si Chief Minerva Mangubat. Pakilala ko na napatigil na labang si Lola Aida at napatingin siya kay hepe. Tapos tumingin siya kay Lolo Rudy na ngayon ay nakatingin lang din kay hepe. Tumingin sa akin si Lola at hinawakan ako sa tenga. La! Tawag ko sa kanya kaya binitawan niya ako. Rudy, umuwi na tayo. Saad ni Lola sa kanya na hinila niya palabas ng presinto si Lolo Rudy. Kuya, sorry. Saad ni Francine sa akin. Okay lang yon. Sige, umuwi na kayo. Reyes! Tawag ni Hepe sa akin kaya humarap ako sa kanya at tumingin naman sa kanya si Francine. You can go home. You are done for the day. So do you, Montalban. Saad ni Hepe sa amin. Chief? Takang saad ni Teniente sa kanya. You two take the rest of the day off. On hold ang lahat ng lakad nyo today dahil sa nangyari kaninang umaga. Kaya go home and get some rest. I'll see you tomorrow. Saad ni Hepe sa amin. Tumikas kami ni Teniente at sumaludo sa kanya. Tapos tumalikod na si Hepe at bumalik na siya sa kanyang opisina. Hintayin mo ako, kukunin ko lang ang susi ko. Saad ko kay Francine. Hi Teniente, bati ni Francine sa kanya. Hello, bati naman sa kanya ni Teniente at nagngitian sila. Pagkatapos kong kunin ang susi ni Pinky, lumabas na kami ng presinto ni Francine at nakita namin sina Lolo at Lola na nakasakay sa jeep. Mauna na kayo, Lo. Susunod na kami ni Francine. Sige po, saad ni Lolo Rudy. Na napansin ko naman na tahimik lang si Lola Aida at nakatingin lang to sa harapan. Naunang umalis si na Lolo kaya sumakay na kami ni Francine kay Pinky. At nung palabas na kami ng parking lot, nakita namin si Teniente nakatayo sa may gate. Iiwan mo ko? Tanong niya sa akin. Ha? Takang tanong ko naman sa kanya. Psst, nakalimutan mo na ata na ikaw ang ride ko. Paalala niya. Oo nga kuya, saad ni Francine. Lumipat sa likuran si Francine habang naupo naman si Teniente. So, how's my kuya as a police? Tanong ni Francine nung nasa daan na kami. Not bad. Sagot ni Teniente na tinignan ko lang sila. Did you know that he is afraid of heights? Natatawang saad ni Francine sa kanya. Really? I didn't know that. Sabay tingin niya sa akin. He peed on his bed. Francine! Sigaw ko. Nanatawa lang si Francine sa akin. Narinig kong galing kay Teniente na napahiya tuloy ako. Iyahatid ka na muna namin, Teniente. Hindi, sasama ko sa inyo. Saad niya at naging komportable siya sa upuan niya. Nice. Oh, by the way kuya, just a fair warning. Mom and Dad already know. So, yeah, good luck. Saad ni Francine na nagsisimula na naman ang anxiety ko. Tumalog ang phone ni Francine at sinagot niya ito. Hello, Mami. Yes, pauwi na kami. Dadaan na muna kami ng... Okay, sige sabihin ko kay kuya. Bye. Kuya, umuwi na raw tayo. Saad ni Francine sa akin na nanlamig na ako. What's the big deal? Tanong ni Teniente. Wala ka namang ginawang masama, di ba? Tanong niya na hindi ko siya pinansin. Ganyan ang kuya ko, Teniente, kapag ninenervyos. Nervyos? Saan? Ba kasi pag nagalit ang mami namin, parang tigre yun eh. Paliwanag ni Francine. Furry, saad ni Teniente na natawa si Francine.
Bakit? Tanong niya. Makikita mo mamaya kung bakit furry ang tawag ni Kuya sa kanya. Sagot ni Francina. Pagdating namin malapit sa tulay, papunta kina Lolo Rudy, parang nawalan ng lakas ang paa ko nang apakan ko ang gasolinador, kaya biglang huminang takbo ni Pinky. Kuya? Pagtataka ni Francina. Ay, nasa na si na Mami? Nasa bahay na nila Lolo Rudy. Bakit? Tanong niya na inapakan ko ang brake at nilagay ko sa parking si Pinky. Nagmamadali akong lumabas at sumuko sa gilid ng daan. Oh God, narinig kong saan ni Tenyente. Ganyan talaga si Kuya kapag inatake ng nerbiyos. Kanina sa Makati, hindi ko naman siya nakitaan ng ganitong nerbiyos nung nasa gitna kami ng barilan. Pero pagdating sa mami mo, dalawa lang ang kinatatakutan ni Kuya, height at si Mami. Saad ni Francina. Hinimas ni Francine ang likod ko habang tuloy lang ako sa pagsuka. Ken! May tumawag sa akin. Mang Pilo! Saad ni Francina sa dating tanod ni Lolo Rudy. Nako, okay ka lang ba? Pag-aalala niya sa akin. Ha, okay lang po ako. Sagot ko sa kanya habang nagpapahinda ko ng bibig. Pumasok ka muna sa bahay para makainom ng mainit na tubig. Saan niya sa akin. Salamat na lang po. Francine, ikaw na ang mag-drive. Saad ko sa kapatid ko. At tinulungan ako ni Mang Pilo na pumasok sa loob ni Pinky. Diyos ko, uminom ka ng mainit na tubig at magpahinga ka, ha? Saad ni Mang Pilo sa akin. Ako na po ang bahala, Mang Pilo. Saad ni Francine sa kanya at pinaandar niya na si Pinky at umalis na kami. Humiga ako sa likod habang nakatabon ang mga kamay ko sa mukha ko. Nandito na tayo, Kuya. Saad ni Francina at bumusina na siya. Napansin ko na bumukas ang gate at pinasok niya na sa loob si Pinky. Francina, nasa na ang kuya mo? Narinig ko si Daddy kaya bumangon ako at nagulat siya nung makita ko sa likod. Bumaba na si Francine at si Tenyente at paglabas ko ng kotse, agad akong niyakap ni Daddy. Thank God, saad niya nung mahigpit niya akong niyakap. Ken, narinig ko sa likuran ko si Tito Dom na pinatong niya ang kamay niya sa balikat ko at mahigpit niya akong hinawakan. Maraming salamat at tigtas ka, saad niya sa akin. Dad, hindi na ako makahinga. Saad ko, na agad niya akong binitawan at tumingin ako sa paligid. Doon ko nakita ang galit na nakatingin sa akin na si Mami. Ano ba kayo? Walang nangyari sa akin. Besides, parte yun ng trabaho ko. Saad ko sa kanila. Nang bigla na lamang umabante si Mami at hininto ang kamao niya malapit sa mukha ko. Shh. Napamura ako nang dumaan sa akin ang hangin dulot ng suntok niya. Cello! Sigaw ni Daddy. Nabumuka naman ang kamay ni Mami at hinawakan ako sa batok. Hinila ako papalapit sa kanya at niyakap ako ng mahigpit. Mami, saad ko, kaya niyakap ko na rin siya. Mami, okay lang talaga ako. Saad ko sa kanya na naramdaman kong hinihimas niya ang likuran ko. Oh crap, saad ko na lang sa sarili ko. Tinulak niya ako ng kaunti. You didn't even wear the vest I gave you. Sigaw niya. Sabay suntok niya sa akin. Nakala ko hihinto ito. Pero bigla na lamang uminit ang labi ko nung tinamaan ito. Cello! Sigaw uli ni Daddy na pinigilan siya nito dahil nakita ko na bubugbugin ako ni Mami sa hindi ko pagsuot ng bulletproof vest na binigay niya sa akin. Stop! Narinig kong sumigaw si Tenyente na napatigil naman sila. Do you know who I am? Sigaw ni Tenyente, sabay pakita niya ng tsapa niya. I'm going to arrest you if you won't stop. Saad ni Tenyente sa kanila na tinulak ni Mami si Daddy
at humarap siya kay Tenyente. Who the fuck are you telling me how to deal with my son? Babe, this isn't the right way to deal with... Shut up, Kenneth! Saad ni Mami kay Daddy na natahimik na lang siya. He is an officer of the law. Ginawa lang niya ang trabaho niya. Saad ni Tenyente kay Mami na napatingin ako sa kanya at tumingin din siya sa akin. Really? Tanong ni Mami kay Tenyente. Yeah, sagot niya. I can pretend to ignore the fact that you are sleeping with my idiot son, but talking to me like you know me? Saad ni Mami sa kanya na pareho kaming nagulat ni Tenyente sa sinabi nito. Ha? Anong? Nauutol na saad ni Tenyente kay Mami. Sabay tingin niya sa akin. Naumiling ako para ipaalam sa kanya na hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa amin. Paano mo? Your scent. The same scent I smell from my idiot son's clothes. Saad ni Mami na napatingin sa akin si Daddy. At nakita ko na binatawan niya na si Mami. At parang nakita kong napangiti si Daddy sa akin. Oh damn. Tinig kong saad ni Tito Dominic. Tama na yan! Sigaw ni Lola Aida na ngayon ay lumabas na ng bahay at tumayo sa pagitan ni na Mami at Teniente Montalbana. Walang nangyari kay Ken, so wala tayong dapat ikabahala. Saad ni Lola Aida, sabay tingin niya sa akin. Pumasok ka na sa loob, Ken. Dominic, gamutin mo yung sugat niya sa labi. Sige ma. Ken, tara na. Yaya sa akin ni Tito Dominic. Kayong dalawa. Saad ni Lola kay Mami at Daddy. Hindi ba may flight kayo mamayang gabi? Opo ma. Maghanda na kayo. Saad ni Lola sa kanila. Ikaw naman. Saad niya kay Teniente. Po? Pumasok ka sa loob. Doon na tayo mag-uusap. Saad ni Lola na napansin ko na nakapamewang pa siya nung sinabi niya to sa kanila. Pagpasok namin ni Tito Dom sa loob ng bahay, nakita naming nakaupo sa sofa si Lolo. At nagulat kami dahil may black eye ito sa kaliwang mata niya. Lo? Pa? Sabay naming saad ni Tito Dom. Tumayo si Lolo at tumunta ng kusina habang ini-ignore niya kami. Ano kayang nangyari doon? Ewan ko, Ken. Ewan ko. Sagot niya at pinaupo niya ako sa sofa. Diyan ka lang, kukunin ko lang yung first aid kit sa banyo. Saad ni Tito Dom sa akin.